Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo dyan aking mga minamahal na kababayan? So, andito naman tayo sa ating bagong reaction video. At bago yan, welcome ulit kayo sa aking channel, Norbev Heart Vlog. Welcome to this podcast. Okay, mga minamahal na kapatid, bago natin simulan itong pagbibigyan natin ng konti reaction dito sa video na to, ay please naman kung baka kayo sa aking channel, please huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang all notification bell para maging update kayo sa mga video ang aking i-upload. Okay, so bago natin simulan itong pagbibigyan natin reaction video dito, ay kung mapansin nyo itong nasa screen na yan, na, patungkol sa survey ng 2025 election survey, na kasi ang isa sa nagsusurvey ng social media ay itong tinatawag na Okta, yung Okta. Dahil nagsurvey daw ang Okta na ang sambayan ng Pilipino ay marami pa rin daw nagkakagusto sa mga Marcoses kumpara sa mga Duterte. Pero kung pansinin niyo sa lahat ng mga social media na merong pagkakaroon ng press briefing ng both side na Duterte at Marcoses, makikita ninyo na may pinakamaraming emoji laugh ay ang walang iba kundi ang mga Marcoses. Diba? Diba? At ang meron naman pinakamaraming heart emoji ay walang iba kundi ang mga Duterte. So yung survey na Okta na yan, ay Okta lang yan. Hindi natin alam kung sino naging sponsor dyan. Na maling survey. Diba? Kitang-kita naman natin mga kababayan, yung mga mahilig tumambay sa social media. Diba? So ito nga, sabi ng Sunstar Davao ay ang Duterte family's dominance in Davao City locals election remains strong. Wow! Remains strong. As reflected in the latest 2025 election survey conducted by the University of Mindanao Institute of Popular Opinion. So, ibig sabihin, ngayong 25 election ay, kung hindi man tumadaya, ay sure ball na yan ang lahat ng Duterte family ay swak na swak yan, pasok na pasok. At yung mga lineup ni BBM, naku po. Nakikita naman ninyo, di ba? Nakikita naman nyo. So, ang pangalawang bibigyan natin dyan ng segue ay itong namang sinabi ni Congressman Vargas, konektado dito sa pag-interview ni Ali Soto, na kung ikaw ay kumikita sa iyong pagbablog na na-monetize ang iyong content, aba, teka muna, magbayad ka. Saan ba magbabayad ang mga vloggers? Hindi kasi alam ni Congressman Barbers itong sa kalakaran ng YouTube ay pag na-monetize ka na ay meron kang pinipilapan na form ng Google na based sa Amerika patungkol dito sa taxes na to. Dahil bago ka magsahod dyan ay binabawasan na ng tax ng Google, YouTube, yung kita mo sa YouTube. So, ito pinagsasabi ni Barbers na ano ba? Kasi ang YouTube ay labas yan sa government. Hindi yan pagmamayari ng gobyerno na kailangan mo magbayad ng taxes. Dahil ito ay pagmamayari ng Amerika, ang Google at ang YouTube. Sa madaling sabi. Dapat ganito kay Congressman Barbers, alamin niya muna yung kalakaran ng social media at saka ng YouTube, 'di ba? So mga monetize diyan, alam na niyo itong ibig sabihin o sablay na pananalita ni Barbers, 'di ba? Hindi naman government own ang YouTube o ang Facebook para magbayad ng tax sa Pilipinas. 'Di ba? Okay, sa ngayon ay sisimulan na natin ngayon yung pakikinig
at panunod dito sa pag-interview ni Ali Soto kay Congressman Barbers ng Surigao. To be clear, Ali, hindi kami nagre-reklamo sa bumabati ko sa amin. Ang nire-reklamo po natin, kasama ng milyong-milyong Pilipino, pribado man o nasa gobyerno, ay yung pagkakalat po ng mga peking news o peking mga issue. Wala akong problema, mag-criticize sila sa amin, sabihin nilang bobo kami, sabihin nila kami, tanga-tanga kami dyan sa Kongreso, wala akong problema yun. 24 oras, 365 days in a year, pwede mo lang gawin yun. Pero yung magpakalat ka ng fake news, hindi naman, wala namang basihan. Halimbawa, I'm just using the issue that was thrown at me, Ako'y tinawag na Dodman, alam mo, Congressman Barbers, alam mo, na-trigger ka lang naman dahil doon sa issue na sinabi ni Jody Bebre na about doon sa yung kapatid di umano ay nahuli na may dalang may kargang pulburon. So yun lang naman nag-trigger sa iyo niyan eh. At kung totoo man yung sinabi mo na mayroong mga fake news o mayroong mga sinasabing laban sa inyo o paninira, ay meron naman tayong batas niyan na pwede mong kasuhan yung individual na nagpapakalat ng balita na hindi naman totoo. Yung tinatawag na libel o cyber libel. Ganun dapat yan, Congressman eh. Ganun dapat. So, alam na alam niyo yung motive at intention nyo kaya pinapatawag tong mga vloggers na to. Hindi ba dahil sa gusto nyo silang patahimikin? Tapos, cite mo contempt. Pag na-cite mo contempt, ano ang labas niyan? Baka saka sila palabasin pagtapos ng eleksyon, di wala na. Kasi alam natin itong mga vloggers na to na gusto lang ipatawag o inimbitahan sa TRICOM ay yung mga itong mga vloggers na nasa katotohanan, depender ng katotohanan. At ito sila ay mga vloggers na to ay tinitira ang mga politiko katulad ng mga nasa Congress. Tinitira yung mga kamalian dito. Ito yatang ayaw ng itong mga TRICOM na to na ayaw silang pinupuna. Taliwas sa sinasabi lang may kalayaan kayo. Pero iba naman eh. Alata naman, di naman tayo mga bobo para hindi alam yan, di ba? Tayong dalawa lang naman nag-uusap, Ali, at si Pat, tatlo lang naman tayo. Gusto ko sana kayong tanungin. Kayo ba naniniwala na ako'y doon nyo? Wala namang patunay yan eh. Wala namang ebidensya eh. Tulad na sinabi mo, Congressman eh, di ba? Inaakusahan mo sila mga bayad ng Pogo, di ba? O mga pro-China, bayad ng China, di ba? So, akusasyon mo lamang yan, wala kang ebidensya, di ba? So, alam mo kami, kasi nga, alam mo ba, wala po kami hinahabol. Wala po kami attempt to curtail the freedom of expression and freedom of speech. Bagkos, gusto pa namin palakasin ito. Pero, dapat po meron pong responsableng pagpapahayag, no? Meron pong disiplina sa atin. Huwag po natin ituro sa mga kabataan yung mga pagmumura, pambabastos, dahil alam po natin yung mga anak at mga apo natin ay meron pong access sa social media. Ngayon, kung kayo ipapayag na matuto sila ng mga pagmumura at pagkakalat ng fake news, doon po natin ipakita dyan sa hearing na yan. Ayun kasi kung yung pagmumura na yan ay kumbaga ekspresyon na yan ng taong nagagalit. Lalo kung yung sinasabi ng tao ay sincere sa kanyang sinasabi, galit na galit at hindi niya kayang talagang pumuputok ng kanyang galit, ay talagang napapamura. Siguro, pati naman siguro kayo, hindi nyo maiwasan yan, di ba? Hindi nyo maiwasan mapapamura. Kasi doon mo makikita yung talagang nasa salubin ng tao pag nakakapagmura, talagang totoong galit, di ba? Katulad ni ex-president Duterte, di ba? Pag siya ay nagagalit, talagang nagagalit sa mga durugista, di ba? Talaga, pag hindi tigilan, may paglalagyan kayo. Di ba? So, sa bagay na yun, talagang nakakapagmura ka talaga. Katulad nabanggit ko, katulad ni ex-president Duterte, talagang nakakapagmura siya at alam nating sincere talaga sa kanyang sinasabi yung pagmumura, di ba? Hindi maiwasan yan. Common na yan eh.
So, mapapatunayan nyo naman, Kong, na kasi nga, nasa payroll ninyo ng nasa payroll ng mga illegal na pogo. At saka drug lords. Itong mga vloggers na to. So, gaya rin nila, tayo ay meron yung suspecha, no? Bakit ang aming basihan dito, hindi naman po siguro masipag na ito ay gumawa ng mga content para makapanirang puri kung wala pong nasa likuran nila o nagbabayad sa kanila. So, puro ka na lang pala, puro ka na lang pang suspect sa ang ginagawa mo o inaakusahan mo lang yung pinag-iisipan mo lang ng hindi tama yung mga vloggers na kesyo ganito. Alam nyo kasi, Congressman, yung mga vloggers na yan ay hindi lamang patungkol ito sa revenues, kundi kung ito ay patungkol sa pagiging concern nila sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Yung kanilang mga sinasabi, yung kanilang mga pagbatiko sa mga maling ginagawa ng gobyerno, yung katulad ng mga matinding nakawan ngayon sa budget, di ba? So, nilalabas talaga nila yung kanilang hinaing dahil tayo naman, hindi naman lingid sa ating kalaman na bawat isang Pilipino ay binigyang ng kalayaan sa kanilang mga saloobin. So, idinadaan na lamang nila sa kanilang pagbablog kung ano yung kanilang mga nararamdaman patungkol sa anumang kanilang mga hinanaing sa problema o nakikitang mali na ginagawa ng gobyerno. Ganun lang yun. Ganun lang yung Congressman. Ako, hindi ko naman nilalahat, no? Ali, marami po tayo magagaling, matatalino, at mga responsableng mga vloggers, no? Ang nakakalungkot lang ay meron pong nakakasingit dahil nga po walang regulasyon, wala hong limitasyon, may nakakasingit na mga bugot dyan, no? Just like the perfect analogy of a basket full of eggs, meron pong mga bulok, no? Yung mga wala hong utak, yung wala hong ginawa kundi gumawa lang ng pera. Meron nga dyan, dating TV anchor hindi ko alam, laos na siguro. Alam ko naman tinutukoy mo, Congressman alam ko yung tinutukoy mo na dating journalist. Andun yan sa Mindanao. Alam ko yan, kilala ko yan. Pero totoo na may mga kanyang pinagsasabi. Totoo yung kanyang mga pinagsasabi. Yung pamabatikos sa maling ginagawa ng ating gobyerno ngayon at ginagawa ng dyan sa inyo, sa House of Representatives. Yung mga inyong mga maling ginagawa. So, natural lamang yan na bawat isang Pilipino ay kailangan ay may karoon silang karapatan. As long as na hindi na sila mahuhulog sa panirang puri. O, di ba? Panirang puri. Kasi mahuhulog ka naman sa libelous, di ba? Pag ganyan, panirang puri. Pero kung para lang naman sa hindi magandang pamalakad ng gobyerno, ay walang masama dyan. Kasi kung gusto nyo hindi mabatikos, di wala kayo pumasok sa mundo ng politiko. Kung gusto nyo, mag-private citizen na lang kayo. Wala kayo pumasok sa politiko. Private citizen kayo para walang mangbabash o magsasabi sa inyo mga ginagawa dyan. Diba? Mag-private citizen kayo. Pero kung andyan kayo sa gobyerno, ay natural. Meron talagang babatiko sa inyo lalo pag mali ang inyong ginagawa. Wala akong ginawa ito kundi sumakay sa issue para magkaroon ng content, no? Siguro nababayaran yung kanyang mga content. Pero nakakalimutan niya siguro kung ano yung sinasabing responsible journalism. Nakakalimutan niya siguro yung sinasabing truth in journalism, no? So dapat maka-remind ulit ito mga nag-iba na talaga ang landscape dahil sa social media, no? Because of the social media. I was going to ask nga, are you going to go as far as like what they call this, banning? Like, di ba ang Meta, nagsabi na sila, wala na, tatanggalin na nila yung pag-vet na yan. Di ba? Yun ang kinakatakutan ng mga nasa Amerika. Hindi naman siguro kami aabot sa ganun. Dahil nga ang amin lamang layunin ay magkaroon ng disiplina, magkaroon ng regulasyon, magkaroon ng pamantayan, no? Itong mga pagbablog. Kasi for all we know, baka bukas wala na akong trabaho, baka mag-vlogging na rin ako. Alam mo ko, parang yung gusto mong mangyari, parang talagang yan,
lubhang napakahirap. Oo. Kasi there will always be yung sinasabi ninyo na merong dating journalist. Kasi any Tom, I Dick, mean, and Harry now eh. lahat ngayon may handle eh. Yeah. Lahat na lang may gustong sabihin. At binibigyan sila ng plataforma to express what they want to Correct. say. Yeah. Pero Yun. tatayo ang pangalan mo eh. Maniniwala ba kami, kamo, kung na drug lord ka? Tatayo ang pangalan mo. In the end, it's really your credibility, your integrity. Paniniwalaan ba ng mga tao yung pinagsasabi nitong tao na to na allegation, let's say, against you? I think ang kampanya, ang thrust should be educating everyone to be more discerning so that you can separate the chaff from the That is grain. exactly, and that is exactly what we want to achieve here. Di ba? Taliwas dun sa iniisip ng iba na pinipigilan natin yung kanilang malayang pamamahayag. No, hindi yung ganun. Yun no, ang sinasabing fake news, kaya nga tinitwist nila eh. Di ba? Pagka yung interview mo, halimbawa sa isang, yung interview mo sa akin, i-splice nila ito. I bet you 1,000% they will do this. They will splice this, no? And they will only play yung mga gusto lang nilang marinig na ikasisira natin. No? Yun nga, balik ko ulit yung tanong sa inyo, no, Ali. Kayo ba papayag na walang regulasyon, na patuloy ang pambagastos, patuloy ang pagmumura, patuloy ang walang disiplina ng mga yan? Diba? Alam mo, Kung kayo ay kaisa ng komite, kung kayo po ay kaisa ng komite, kami po ay nag-iimbita sa inyo na magbigay din ng inyong opinion no, sa aming susunod na hearing tungkol dito. So, bigyan nyo kami ng guidelines, bigyan nyo kami ng ideya kung paano natin magkakaroon ng disiplina para pare-parehas po tayo makinabang. Hindi yung kayo lang o kami lang. Wala yung ganun. Ano kayang disiplina ang gustong ipahiwatig ni Congressman Barbers? O baka naman ayaw nyo lang talagang mabatikos, idinadaan na lang sa mga ganyang pahayag. Diba? Kasi alam nyo Congressman, no? Alam nyo Congressman, kasi kung talagang kung hindi lang kayo balat sibuyas din, dapat open kayo sa mga criticism. Yun ang tama. Dapat open kayo sa criticism. Pero parang ayaw nyo ng criticism eh. Ayaw nyo. Yun ang dyan, shortcut. Kasi kung meron naman talagang nasabi itong mga vloggers na to na labag sa batas, ay pwede nyo silang kasuhan ng libelous o cybercrime, di ba? Ganun, andyan, may batas na tayo ng ganyan. Hindi ko alam kung ano pang gusto niyo pasok dyan na panukalang batas eh, about sa freedom of expression. Andyan na yan eh. Sana makadalo kayo sa aming pagdinig na sa ganun makapagbigay din po kayo ng inyong opinion at ay naku, idea huwag para mo akong ma-improve. papupuntahin kong wag, dahil marami akong masasabi. Ayan, maraming masabi si Ali Soto, mga kasamahan mo dyan, Congressman. Masyado nang talagang akala nila sila na yung pinakamataas. Na mga kalapisan, na mga kasama nyo dyan. Yun, may tinutukoy si Ali Soto dito, di ba? Hindi pa ako nakakapag-umpisa kong. Isa na dyan si Mr. Citing of Content, si Paduano, di ba? Si Abante, di ba? Aminado naman kayo, kalabisan din yung ginagawa ng ibang kasama nyo dyan. Kalabisan. Aminin mo, Congressman Barbers. Aminin mo. Well, I will guarantee you na dahil ito po ay isang pagtalakay ng issue na may national importance at para po sa atin to, para po sa ating bayan, kailangan namin ng mga opinion mula po sa mga experts sa gaya ninyo, no? Pagdating sa journalism, pagdating sa experience, kailangan po natin yan. Dahil kami po, hanggang paggawa lang po kami ng batas, kami po ay dapat giyahan o gabayan nitong mga expert dito sa industriya nito. Oo. Simple-simple lang kung in much the same way as, we would want people to respect us, ganun din sana yung ginagawad nating respeto
sa ating kapwa. Yung ibang kasama nyo talaga, Oo. ano talaga, arguably talagang they cross the line, sa mga pagtrato po nila sa mga resource person na iniimbita dyan. And with that, Biro mo, resource person, no? Resource person, sinisiting contempt, di ba? Di ba, dapat resource person ay hiningi ng kaalaman, di ba? O informasyon. Hindi yung pag hindi nakasagot, ay isa citing of contempt na, di ba? Tama naman to sinabi ni Ali Soto, nakikita naman natin, di ba? Happy New Year, Kong. Hindi ka drug lord. Walang maniniwala na drug lord ka. Okay, so ito, sunod na, bibigyan natin ng reaction dito. Itong si Congressman Gutierrez, nakasama rin to sa Quadcom. Kasama to sa, excuse me, kasama to sa Quadcom, na dito sa kanyang pananalita, ay obvious talaga na kaya nila gustong ipatawag tong mga vloggers na to, ay dahil sa, bibigyan nila to ng parusa. Ano yung parusa na yun? Anong parusa? Isa sa item of contempt. Ikaw, sa item of contempt ka, hindi ka sumasagot. Diba? Gusto nilang parusahan itong mga vloggers na to dahil sinisiwalat yung katotohanan na ginagawa dyan sa House of Representative, di ba? Yung mga anomalyang 5,500 ano ba yan? Flood control, di ba? Flood control. Yung mga issue sa MOE, di ba? Na yung mga liquidation yan ay hindi siya itemized, kundi by certificate. Di ba? Yung yung 241 na insertion na budget ngayong 2025, di ba? Di ba? Lahat yan lumabas sa social media. Lahat yan lumabas sa mga vloggers na itong pinapatawag nila mga vloggers na di umano ay pogoped ko o pro-China ko dahil itong mga vloggers na to ay ayaw nila sa ginagawang parang din yung pagiging aggressive sa West Philippine Sea, paano magkaroon ng gulo instead of diplomasya. Diba? Pakinggan natin. Parang binibilang niya talaga ilang beses po siya pwede mag-absent. Parang, what is the purpose? Gusto niya po ba, umiiwas po ba talaga sa committee? It really speaks of the motivation. Kasi ako lang po, whether 2 days or 1 day, pag tinanong mo kung bakit ako absent, sasagot lang po itang tapat. Bakit ako absent? Bakit parang nagbibilang po siya? It really shows. And additionally, on top of that, nagbibilang na nga ng absence, pumunta pa agad sa Supreme Court, which is ay natural, dapat lang idaan sa due process, di ba? bigger question. Wala pa ngang, I think, justiciable action. There's no cause of action. Pumunta na agad sa Supreme Court. Invitation pa lang po. Tumakbo na po sa Supreme Court. Invitation lang naman pala ba't kayo nagreklamo? So kung hindi pala sila pupunta dyan, hindi sila dadalo, rereklamo kayo. Invitation lang naman di ba? Hindi naman sampuin na yan na dapat pumunta ka doon. Invitation lang yan. Nasa kanilang choices yan kung pupunta sila. Kaya naman sila hindi pumunta dyan, kasi alam nila na pag hindi sila nakasagot sa mga gusto nang ipapasagot, ay item of contempt kaagad yan. Alam na yan, mga ganyang kalakaran dyan. Sa Quadcom na yan o Tricom na yan. Lalo si Paduano, mainit na mainit yan. Gustong-gusto niya yung scientific of contempt ka. Already, I think it already tells us na tatakbo mga to. Ayaw po nilang managot sa kanilang mga the actions that they're doing. So, yun lang po on that first question. Ano naman dapat nilang panagutan sa inyo? Wala naman silang ginawang labag sa inyo. Kung meron man silang ginawang labag sa inyo, ay meron namang batas, di ba, na libelous. Pwede niyo silang kasuhan kung sila ay gumawa ng storya laban sa inyo na hindi naman totoo para lang masiraan kayo. So, meron tayong kasong libelous o cyber libel, di ba? So, maliwanag na yan So, anong gusto nyo talaga sa mga vloggers na yo? Anong gusto nyo mangyari sa mga vloggers na to, di ba? Maliwanag. Maliwanag na maliwanag. Kayong lahat dyan, di kayo makasagot ng oo. Dahil ayaw sumagot ng oo yun. Dahil pag sumagot ng oo yun, ay makukorner. Ang labas nun, citing of contempt. At ang labas nun, ay hindi ka papalayain hanggang hindi matapos ang eleksyon at hindi ka na makapagsalita at matatahimik na. Ang totoo niyan, gusto kayong
gustong patahimikin ng mga vloggers na to. Una, banat kung anong banat. Tapos ngayon idadaan sa legal. I think it's time for some accountability at Natural lang na idadaan sa legal yan, due process. Hindi naman pwedeng hindi idadaan yan. Kailangan nilang pumasa ng petition. Nagpetisyon nga sila dun sa Supreme Court sa ginagawa nyong ganyan na panggigipit. general theme of the day, accountability for our words. Okay, so maraming salamat aking mga minamahal na kababayan dito sa pakikinig at panunod dito sa ating reaction video na to. Pero bago natin na to bibitawan tong video na to, ay please naman itong nasa screen na to na lineup ng PDP Laban o Team Suka o Team na Duterte ay please mag-vote straight na kayo. Mag-vote straight na kayo dito. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik na. Mag-vote straight na kayo at siguraduhin nating landslide ito at mga kalaban ay diretso sa inodoro. Okay? So, bago na ito bitawan, ay please naman, kung bago kayo sa akin channel, please naman, huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakihit ang notification bell para maging updated kayo sa mga video aking i-upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan.